Sila po ang lumalapit sa akin. For that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit subscriber and legit viewers, and of course sa mga legit Davercads natin na araw-araw pong nag-aabang at umaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong palagi ang panonood at pagsubaybay sa araw-araw nating mga updates. So, ngayong araw, pag-usapan po natin, ito po nga isa sa mga biggest good news na natanggap po ng mga legit Davercads. At of course, netong si Mayor Jose Manalo, kung saan kanina nga ay panalong-panalo na naman po tayo sa mga live concurrent viewers and the rating, parang nitong nag-start na po ng September at to this September 16 kung 16 na ba ngayon ang date. So talagang number one noon time show po ang EAT. At the same time, ilan sa mga good news sa dumating nga na talagang sa padagdag ng buwan, padagdag din ang mga advertisers and sponsors na pumapasok po dito po sa EAT. So bagay na talagang happy problem kasi hindi na po halos nila natatapos yung mga segment po na kailangan nilang ipanood sa mga viewers dahil po sa dami ng mga ads na pumapasok. Pero ngayong araw ay talagang sobrang saya po ng segment ng Sugod Bahay Mga Kapatid, kung saan naroroon po sila sa lugar kung saan mayor ang anak po ni Bossing na si Vico Soto. Ayun. So, winelcome po ang Sugod Bahay team dito po sa lugar na ito at ipinakita nga nitong si Mayor Jose Manalo na talaga namang hindi man siya manghingi pero kusang ibinibigay yung mga sponsorship. Una po, sinabi nga ni Wally na meron po silang t-shirt ngayon at ito po ay sponsor lang, hindi po siya gastos ng EAT. Ibinigay po ng ilan sa mga fan. Kumbaga kinostomize yung kanyang shirt para po talagang ito yung suotin ni Mayor Jose Manalo sa kanila pong kanilang segment ngayong araw. Na ikinatuwa naman ng ilan sa mga legit Davercads. Ayan, so sumisigaw sila na sanay sila rin, sabi nila sana all. And of course, kani-kanina lang din habang tayo nanonood, may mga sponsors din po na dumating kung saan nagpadala sila ng mga pagkain, Nakita po natin yung lechon kanina sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment. At nilinaw po nitong si Jose Manalo sa kanyang mga viewers na hindi po siya nagpapasponsor at hindi po siya nanghihingi sa mga tao dahil kusa po silang nagbibigay. Yun po ang ilan sa mga nilinaw nitong si Mayor Jose Manalo kanina sa kanila pong Sugod Bahay Mga Kapatid. And kung napanood nyo rin po kanina yon, sinabi rin nitong si Mr. Joey De Leon, sinabi niya na yung jingle daw di umano nitong si Mayor Jose Manalo ay may isang kandidatong gumagamit, which is medyo medyo illegal kasi bago ka gumamit ng any materials na hindi sa'yo, katulad po ng paggamit ng jingle sa halalan, diba? Kasi diba malapit na po ang eleksyon at nababalitaan po nila ni Master Henyo Joey De Leon, narinig niya that somebody's using that yung kanilang jingle, tinanong nga ni Master Henyo itong si Mr. Jose Manalo kung ano po yung kanyang reaction patungkol dito. Parang dinedma niya lang kasi wala naman siya magagawa dahil kalat na rin naman sa TikTok, 'di ba? Trending po yung yung kanta na yan, yung pong jingle niya at ginawan pa nga po ng actions, 'di ba? So yung mga lechon po na nakikita natin ngayon dito po sa screen ay yan po yung mga padala ng ilan sa mga sponsors po ni Mr. Jose Manalo. Hindi niya ina-expect na ganito karami ang mga pagkain ipapadala sa kanila. And at the same time, nilinaw din niya ang ilan sa mga issue na sabi daw pinapalitan niya na ang mayor dito daw di umano sa Quezon City. So nilinaw niya rin ay dito po sa Pasig, which is yun po ay part ng kanyang pagbibiro. Pero sabi niya nga kung gagawin niya daw di umano yung bagay na yun, baka pati siya mawala ng trabaho. So dahil doon talagang sobrang happy po tayong lahat na mapanood ang isang Jose Manalo dito po sa Sugod Bahay Mga Kapatid. Pero yun nga po yung kanyang nilinaw kasi somebody's using his name and asking for the sponsorship.
So, isa yun sa mga nilinaw ni Mr. Jose Manalo kanina sa Sugod Bahay na wala po siya, hindi po siya nanghihingi ng any sponsorship dahil kusa pong ipinadadala yung mga ibinibigay sa kanya. Kasi nga, di ba, parang alam naman natin, nakalat po ang mga scammers ngayon. And syempre, para dun po sa bagay na yun kasi, pwede pong masira yung pangalan ni Jose Manalo. So, kahit po sa pabiro niyang sinasabi yun, may mga kumakalat kasi na parang ginagamit po yung pangalan ni Jose tapos nanghihingi ng sponsorship. And in real life, hindi naman po talaga tatakbo, no, bilang politiko itong si Jose Manalo. Kaya napaka-imposible na siya po ay manghingi or mag-ask to someone or somebody to sponsor them. Yun po yung clarification niya kanina sa Sugod Bahay, mga kapatid segment. So, ngayon naman, bago tayo magpatuloy, ay mag-react muna tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa last update po natin. Narito po ang inyong mga komento. Let's read it loud. Ang unang komento po ay nanggaling kay Legit Davercats January Mendoza at ito po ang kanyang sabi. Hala, lahat sila ng V pa kaya paghalala na naman at may pa-ads sa TV. Hay, dapat 3 hours na pala sila. Ay, true. Nako po. Ayun po yung ilan sa mga problemang kinaharap ng EAT ngayon kasi kapag po kasi katulad niyan, malapit na maghalalan, di ba? So marami pong mga kandidato na pwedeng mag-place ng kanilang mga ads doon. Malaki po ang bayaran doon per minute, per seconds, no? Sabi ni Cirilo Torres, ako po Legit Davercats mula Toronto, Canada. Since 1979, member na kami ng Eat Bulaga Davercats Forever. Ayan. Nung kahapon po sa segment nila ng One for All, ang lakas ng ulan. One for all for one, meron po dong isang matanda, no, na talagang nagpakita siya ng mga old photos na nagpapatunay that she is legit Davercats mula pa nung umpisa. Nagpinakita niya yung mga pictures and then natuwa siya kasi nagkita sila ni Mayor Jose Manalo. Sabi ni Cirilo Torres, special request kung pwede ilagyan ng dancer yung sa babala segment pag nag-count ng 10 seconds. Maganda kasi ang timing ng bell, makikita ninyong nagaganda ang segments na yon, lalo na kung sasayaw sila Karen, Raisa, Mengay sabay-sabay kikending. Try natin. Okay, thanks sa'yo. So, ayun po. So, kasi sa ngayon talaga, hindi pa sila masyadong nagdadagdag ng ilan sa mga makikita dun sa studio. Dahil maliit pa nga lang po yung kanilang studio. Hindi pa ganun kalaki. Katulad sa APT na napakalaki, no? So, siguro po pag-iisipan nila yan at I hope na makarating po sa kanila. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone.